What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating pakikinggan si General Macanas. Maaga pa lamang ay nababalita na ang paghahanda di umano ng mga pulahan na gawing presidente itong si Tambalos o Romualdez. Ngunit huwag kayo mga kababayan dahil hindi bulag ang sambayanan pagdating sa mga taong ito. Dahil ngayong buwan pa lang ng Hunyo, bagsak na ang ratings na meron itong si Tambalos. Habang ang ating Vice Presidente na si VP Sara, lalo pa ngang humila pataas ang kanya ratings matapos ang balitang bumitaw na sa kabinete ni BBM. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kala siguro nitong mga bayaran o pulahan na dahil bumaba sa pagkakalihim itong si VP Sara, bababa ang ratings nito. Ngunit mali ang kanilang akala dahil marami na sa taong bayan ang mulat at nakikita ang katotohanan. Tulad na lamang ng mga smuggling cases na hindi pa rin nahuhuli ang mga big time nito, mga pugante ng pulburon, ang mga nasa likod ng pogo, at marami pang iba na di umano kasapakat ang mga nasa loob ng Malacanang. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Lumabas na yung hangarin na gusto niyang maging presidente by 2028. Ayun nga, yung mga vlogs ni Fair Lady Maharlika, pinasabi na by 2028 dapat si Speaker Martin Romualdez ang Diyos ko po, mangulo wag naman. para by 2034 susunod na si Sandro Marcos. Kaya 1 year Grabe. na itong effort ng administrasyong ito para pabanguhin ang pangalan ni Kawawa na naman ang ating bansa mga kababayan. Speaker Martin Romualdez. Billions of pesos na ang inilaan. Kaya nga ang tawag sa kanya, tambayuday. Narinig ko kanina, sino ba yung sa Maisog press conference? I think si Attorney Glenn Chong or si Attorney Vic Rodriguez. I think isa sa kanila. First time kong marinig yung tambayuda. Tamba na palaging nagbibigay ng ayuda. Wala namang problema yung magbigay ng ayuda kasi pera ng taong bayan, mabuti at matitikman ito ng taong bayan, lalo na yung mga nangangailangan. So sige, bigay pa more ng ayuda. Kaya okay lang sana yung pagbibigay ng ayuda kung ang motibo is yung gusto talagang tumulong. Kahit araw-araw pa kayo magbigay ng ayuda, papalakpak pa ako sa inyo. Kaya lang, itong ginagawang pagbibigay ng ayuda, kitang-kita ng mga kababayan nating tumatanggap na pera nila yon at saka wala sa puso yung pagbibigay. Kaya, yung mga nabibigyan ng ayuda na yan, dapat sana, pinipili nila si Speaker. Bakit walang pumipili sa kanya sa mga surveys? Ibig sabihin, mulat na mulat ang mata nitong mga nakakatanggap ng ayuda na pakitang tao lang yung pagbibigay nila ng ayuda. May ulterior motive sila na pang-eleksyon yung ayuda. So, dapat magising na kayo kung grabe naman yan na naisip ko, ano na lang kayang naisip ni Speaker Martin Romualdez yung kampo niya na ano ba ang dapat gawin para lamang kahit umangat man lang ng ilang percentage ay wala na wala nang kapag-apag-asa. At dahil dito walang kapag-apag-asa, yun, naisipan nila ng People's Initiative, naisipan nila ng Tchatcha para baguhin na lang ang amyendahan ng konstitusyon para maging prime minister sila. Ganun ang nangyayari. Anyway,
So, yun po. Dito naman tayo kay BP Sara at Senator Tulfo. Very consistent yan. Silang pati pangatlo na rin. Si ex-BP Lenny, hindi nagbabago. Ganyan palagi. So, constant. Kaya, si BP Sara, itong survey na ito, malakas siya sa Visayas and Mindanao. Mahina siya sa Luzon. Si Senator Tulfo naman, malakas siya sa Luzon at saka Southern Luzon and Bicol region. Of course, si BP Lenny is malakas sa Bicol. So, malayo pa po ang presidential election. Kailang ito, pinaghahandaan na, lalo na itong midterm election. Yung iba nagsasabi, kaya nag-resign si BP Sara para paghandaan na yung election. Maybe, that's a big possibility kasi pag ang grupo, ang partido ba, o ang political camp na maraming mananalong kandidato ngayong midterm election ay malaking bagay, maitutulong ito papunta sa presidential election by 2028. So, si Senator Tulfo, front runner din siya sa vice presidential race. Siya pa rin ang nangunguna. So, kahit saan sa tatakbuhan niya, presidente or vice president, nandun, malakas. Kaya, tingnan natin kung ano kasi ang napabalita nung una, ang magtandem, Martin Romualdez and Tulfo. Kaya, kung mag-vice president si Tulfo, yun na, mahihirapan yung kakalabanin niya kasi talagang marami ang supporters ni Senator Tulfo. So good luck BP Sara and Speaker Romualdez, sana step up para man lang tumaas ng konti ang inyong ratings. Siguradong hindi na makatulog-tulog sa konsensya, sa konsumisyon. Okay? Gusto ko lang munang i-advertise yung ating backup channel, The General's Perspective. Ang link po natin nasa description box ng video na ito. Paki-click lang para makasubscribe. Dahil po itong ating channel ngayon na General's Viewpoint, nabantayan ko, meron na namang mga hackers na gustong guluhin, gurgur ang ating channel na ito. So, salamat na sa mga nag-subscribe at salamat sa mga magsusubscribe pa. Okay. Ito, latest survey ng Tangery. Nahulog ang aking kodigo. Tangery survey, May 21 to 26. Yung number 1 to 3, as usual. BP Sara, nangunguna, 27.67%. So sumusunod si Senator Tulfo, 27.07%. So halos tie itong dalawa. Pumapangatlo si BP Lenny, 14.33%. Pang-apat si Senator Grace Poe, 10.26%. Panglima si Mayor Isko Moreno, 6.6%. Pang-anim, Senator Amy, 4.3%. Pang-pito si Senator Risa Hontiveros, 3.7%. And then pang-walo, Manny Pacquiao, 1.7%. Pang-siyam, Senator Padilla, 0.6%. Okay, number 10, sino? Ang nakalagay dito, others. Naku po. Hinahanap ko ang pangalan ni Speaker Di Martin nasama. Romualdez. Wala. Kasi dati-dati sa mga surveys na ganito, palagi lang kulelat. So, ang others,
3.9%. Ibig sabihin, Mm. mga, I don't know kung ilang kandidato ito. 5, 6, basta marami. Ano sa tingin nyo? Nandito na si Speaker Martin Romualdez sa others 3.9%. Ibig sabihin, kung nandito siya, hindi siya nakakuha ng point kasi Senator Padilla 0.6%. Maalala ko yung pinaka latest survey, 0.4% ang rating ni Speaker Martin Romualdez. So ito, I'm sure, nandito siya sa others. Baka 0.1 Panigurado. na lang o 0.2. Kaya hindi na lang inilagay ang pangalan niya. Nakakahiya, ano? Grabe ang effort. Hindi naman mailingid yung kanilang hangarin na gustong-gusto nila na ang susunod na presidente ay si Speaker Martin Romualdez. Grabe, no? Kaya lang, sa mga naunang surveys, kitang-kita naman na Payag ba kayo dun, mga kababayan, na itong si Tambalos ang maging susunod na presidente ng ating bansa? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. minsan kahit 1% na lang, hindi siya makakuha ng 1%. Hindi ba sila, I don't know, yung political strategist niya o nila, wala na ba silang ibang measures para man lang tataasan na? Grabe, no? Siguro mga 1 year na nung una wala man siyang sinasabi. Kaya lang after naka 1 year na ang administrasyong ito, yun na, lumabas na yung